Ano yung nakikita natin base doon sa sagot ng apat na Marines na ito, mga ka-learners? No, unang-una, no, ipaliwanag muna natin ang buong phenomenon na pinakita sa pag-atras dito ng apat na ex-Marines. So, unang-una, nakikita natin dito or pinapakita dito nila itong tinatawag nating fear appeals. I think napag-usapan na natin ito pero matagal na. So kaya define lang mo pa rin natin para sa mga bago dito sa channel natin, no? A persuasive communication strategy that attempts to motivate people to change their attitudes, beliefs, or behaviors by arousing fear of negative consequences. No? Malinaw yan. Base kung napapansin ninyo yung sagot, tinanong, bakit kayo nag-recant? Dalawa lang punto. Simple lang. No? Tad-tad na kami ng kaso, ma'am. Una. Pangalawa, natatakot na kami. Oh. Hindi naman niya sinabi, nakonsensya na kami. Kailangan na namin sabihin yung totoo. Iba yun. Kapag yun ang sinagot, mga ka-learners, most likely, maniniwala pa tayo na nagsinungaling sila nung lumabas sila, mga ka-learners. Yet, ang sinabi dito, nag-recant kami kasi tad na kami ng kaso, natatakot na kami. Kaya nagsinyas ako sa inyo na isa, dalawa. No? Kasi mabilisan lang yan eh. No? Maiksing segundo lang. Yet, malinaw sa atin. Magandang gabi dito kay Ampet. Sir, kumusta kayo dyan sa Jensa? No? Naglindol na naman sa Davao. Kumusta kayo dyan? No? Hopefully, mabuti lang. Mga taga Mindanao, ha? Kumusta kayo? Regards sa lahat, no? Hopefully, mabuti yung kalagayan ninyo dyan, no? Okay, so ano pa nakikita natin nito, mga ka-learners, na phenomenon na pinakita dito ng apat na ito? Okay? Hindi natin pag-usapan kung ito sila ba talaga ay membro nung 22 na ex-Marines kasi nga nagtatakip, maraming issue nagtatakip. Again, ina-assume natin na sila ito, no? Apat ito sa 22. Kasi itong nagsasalita na napakinggan natin, mukhang napakinggan ko sa kanyang boses, mga ka-learners, napipicture out ko kung sino ito, no? Alam ko ito yung nung nag-hearing sa Senate kasama sina Marcoleta nung hindi sila pinapasok. Ito yung kaharap, no? 'Di ba naka-square o naka-rectangle yung nila doon. Ito yung talagang kaharap ni Marcoleta, no, doon sa Senado. Ito yung tao na ito. Itong na-picture out ko. At I think kung hindi ako nagkakamali sa na-remember ko, mga ka-learners, ito yung isa sa mga witness doon regarding sa kay Erwin Tulfo, mga ka-learners, doon sa isang hotel, no? Isa ito sa mga witnesses. Well, anyway, no? Again, ina-assume natin apat ito sa 22. So basically, 18 pa rin sila ang naiwan, mga ka-learners, no? Ano pa nakikita natin dito? Ito, submission, pero fear-induced, no? A phenomenon where individuals yield, comply, or remain silent under conditions of fear, even when such submission goes against their beliefs, interests, or values. So again, yung fear appeal, sinong gumagawa nito? Itong mga posibleng mga pinangalanan nila, Martin Romualdez, PBBM, at ibang mga congressman. Ang sagot naman dito ng apat, itong pag-submit nila. Pero yun nga, kasi may fear appeals, fear-induced submission ito. Okay? Wala itong anong tawag natin dyan? Hindi ito base sa nakonsensya sila na nagsisinungaling sila, mga ka-learners. Malinaw yan. Sinagot nila dito. Okay? At I hope hindi tayo magagalit, no? Tayong mga ordinaryong Pilipino, tayong umaasa sa kanila, tayong naghihintay at tinignan itong mga taong itong bayani. I hope hindi tayo magagalit sa kanila. Ha? Bakit kasi, again, patong-patong na kaso at pananakot, mga ka-learners, no? Baka siguro kung ako din, no? Mas mabuti ng manahimik kasi wala naman talagang napapala kapag nagiging hero ka. Kalaban mo yung gobyerno. Again, intindihin na lang natin, mga ka-learners, no? Huwag tayong magalit sa kanila, magalit tayo doon sa nagkumbinsi sa kanila, sa nananakot sa kanila, mga ka-learners, no? Ayan, magandang gabi dito kay Terso Caballero. Yan. Tama nga, nagsalita ka lang ng katotohanan. Ikaw pa. Yeah, again, in-expect na natin ito kung natatandaan niyo, mga ka-learners, na pag-usapan natin yung naglabas ng DOJ na rekomendasyon na kasuhan sila.
ng cyber libel, tsaka ano ba yun, perjury ba yun? No? In-expect na natin ito. Kasi imagine ninyo, witness ka, ang hirap maghanap ng witness, ikaw pa kakasuhan ngayon, di ba? So again, expected talaga ito. Okay? So, ito kasi, again, kung ako, gobyerno na magpapakaso sa akin, again, na-experience natin itong lahat, mga kalinis, kailan natin na-experience itong ganito? Tutulong ka sa isang tao. Ang problema, ngayon ikaw pa, yung tao na iyan, ikaw pa tinignan ang may kasalanan. Parang ganyan, oh. Ako na nga, parang ganyan mga experience. Ako na nga tumulong, ako pa may kasalanan. Parang ganyan ito mga kalinis. Kasi, lumabas sila, kasi na nga, sa tingin nila, nangangailangan ng gobyerno ng mga witnesses dito para mapanagot itong mga involved dito. Yet ang ginawa ng gobyerno, sila pang kinakasuhan katulad ng ginawa ng DOJ, mga ka-learners. So, of course, anong gagawin mo? Usually, nung experience natin, di atras tayo, hindi na tayo tutulong sa susunod, di ba? Then, anong ginagawa dito? Social contagion is the phenomenon where behaviors, attitudes, or ideas spread rapidly through a group or society, much like a virus, but in the social or psychological domain. So, anong ginagawa dito? Social contagion, mga ka-learners. Ibig sabihin, lumabas itong apat na ito, nagpa-interview ito para ikumbinsi yung iba pa, yung 18 natitira. Oy, magandang gabi dito kay Sir Rene Graganza. Welcome back, sir. Mga regular students natin, present, ha? No? Again, ito, saan sila ng contact dito kay Maris Umali or sa GMA? Sila, sa tingin nyo ba, sila personal ang kumontak dito kay Maris Umali? Or si Maris Umali kumontak dito? Sa tingin nyo ba walang third party ito? Sa tingin nyo ba walang, yan lang yung, yan lang yung titignan natin muna. Di ba ano tawag natin dyan? Magdududa ka. Saan? Saan nila nakontak si Maris Umali? Paano kinontak ni Maris Umali ito? Mga ka-learners, di ba? So most likely, may taong nagbigay ng idea, may tao, third party na pinag-meet ito. And most likely, malaki ang kinalaman ng third party dito. Well, yan lang yung analysis natin dito, ha? Kasi nga, ang hirap hanapin ng mga taong ito, di ba? Si Baligod nga, nahirapan siya. Nagtanong-tanong siya, ang daming pinagtatanungan niya. Mga ka-learners. Well, anyway, again, yan yung personal na nakikita ko dito na isa sa mga nagiging questionable na kaya, bakit lumabas ito? Para, again, social contagion, yung 18 i-convince, at the same time, yung mga tao i-convince. Kasi, para sa kanila, itong apat, kasi kung isa, mahihirapan sila. Kung dalawa, mahihirapan. Dapat 3 or 4, mga ka-learners, para paniniwalaan talaga ng tao. Okay? Well, unfortunately, ang mga tao hindi pa rin naniniwala kasi alam ng mga tao na tinatakot sila, mga ka-learners. Malinaw yan. No? Dito lang sa sagot, sa aksyon. At bakit? Kasi naglabas na rin sila dati pa ng mga ebidensya na talagang tinatakot sila na may attempt sa kanila na babayaran sila. No? Malinaw na yan. Magandang gabi. Ma'am Pilar Estacio. Welcome back, ma'am. No? Palaging present ito si ma'am, no? Ano pa nakikita natin dito, mga ka-learners? Na phenomenon, ha? Phenomenon tayo, ha? Ito mabigat. Ito yung sinasabi ko sa opening natin. Power asymmetry. The condition where there is an unequal distribution of power, authority, or control between individuals, groups, or institutions. Ito malinaw. Dahil sa pangyayaring ito, mga ka-learners, malinaw itong bansa natin, meron talagang anong tawag natin dyan, no? Power asymmetry. Ibig sabihin, ang control ng ating bansa ay hindi balance. Ang control ng ating bansa ay nasa mga makakapangyarihan at mayayamang tao lamang. Ito'y, again, proof, mga ka-learners. Magandang gabi dito kay Leti Evangelista. Bakit ganyan? Di na ba kayo nagsasara sa issue tungkol kay VP Sara? Kawawa naman si VP. Mahal na mahal pa naman siya ng taong bayan. Oo nga. Pero ay magandang gabi. Ma'am Leti,
Actually, hindi talaga matatapos yung issue kay VP mo kung hindi yan ma-impeach, no? Pero pinag-usapan natin dito naman na itong maapat na ex-marines, ha? Okay. Pero kasi pinipilit kasi nila dati kinoconnect din ito kay VP Sara. Pero of course, wala namang kinalaman si VP Sara dito. No, in fact, mas may kinalaman pa ito dito kay Martin Romualdez at kay Zaldico kasi mga bodyguards ito ni Zaldico, mga ka-learners. No, well, in relation, no, uh, established na naman talaga ito na si Zaldico mayroong more than hundreds of bodyguards, mga ka-learners, no? Okay? So, diyan ka rin magtatanong, bakit kailangan ni Zaldico ng 100 plus na bodyguards? Di ba? Bakit kailangan niya? So most likely, again, kahit bumaliktad pa ito, malinaw na sa atin ang katotohanan. Malinaw na. Itong mga Marines, confirmation na lang ito. No? Yun na nga, ang problema nga dito sa paglabas nila, hindi naman nila sinabi na nakonsensya kami kasi kasinungalingan yun. Sinabi lang nila dito, tad ng kaso, natatakot na rin sila. Again, naintindihan natin ito. Hindi tayo dapat magalit sa kanila. Ayan, ulitin natin. Magandang gabi dito kay Rami na duwag yung mga Marines. Wala tayong magagawa dyan, sir. Yan, kasi mahirap talaga, no? So ito nga, no, power asymmetry yan, malinaw itong mga ka-learners. Bakit? Bakit lalong lumilinaw dito, no? Kasi ang kalaban gobyerno at ang gobyerno ginagamit ang ahensya ng gobyerno, pera ng taong bayan, para pagtakpan yung mga kalokohan nila. No? Kasi silang may hawak ngayon eh. No? So, at actually, itong mga 18 Marines, hindi naman ito talaga kalaban. Tumutulong ito sana sa gobyerno. Yet, ang involved dito sa mga nakawa ng taong bayan, yung gobyerno din, yung mga may hawak ng gobyerno. Ito nga, sagot dito sa katanungan natin, no? Bumalik ka sana, nag-iwan pa ng katotohanan. Ito yung katotohanan na sinasabi natin mga ka-learners na talaga, may indirect na pag-amin dito ng gobyerno natin, ng PBBM administration na talagang involved sila dito. Kasi ginamit lahat ng ehensya, bumaliktad lang ito mga ka-learners.